Chapter 2. Ito ang unang araw ni Jessica sa bahay ng mga Avila na wala si Nanay Ines. Nasa Tagaytay ito sa pakiusap na rin ni Angelo dahil sa ikatlong buwan na ang tiyan ng asawang si Wilma. Natatawat na intriga siya sa nangyari sa buhay ng magkapatid na Avila. Ang kasintahan ni Antonio na si Wilma ay sa kapatid itong si Angelo na pakasal. At sa tingin niya ay hindi naman dinamdam ni Antonio ang pangyayari. Siguro nga dahil nakikita nito kung paano magtitigan sina Angelo at Wilma. Their hearts in their eyes. Parehong matindi ang pag-ibig sa isa't isa. In one way or another, nag-enjoy siya sa pananatili niya sa bahay ng mga Avila. Hindi niya maiwasang hindi humanga sa magkapatid. Parehong magandang lalaki. Si Angelo ang seryoso, ang klase at tipot dominante. Si Antonio ay happy-go-lucky sa tingin niya. The greatest womanizer pero brusko. Type niya to. And she's glad, real glad na hindi to nagkatuluyan at si Wilma. At ngayon nga, kinakailangang ihanda niyang almusal ni Antonio. Maya-maya lang ay bababa na to para mag-almusal. Ano na nga ba yung laging inihahain ni Nanay Ines? Natapos niyang ihanda ang mesa nang bumaba ang binata. Anong breakfast? Wika nito habang nagtatali ng necktie. Pagkatapos ay hinila ko po anat na upo. Mabilis niyang dinampot ang percolator upang salina ng kape ang tasa nito. Tulad ng ginagawa ni Nanay Ines. Si Antonio naman ay nakatitig sa mga brasong nakahawak sa percolator. Morena pero makinis ang balat ni Jessica at may pinong-pinong balihibong pusa. Tila tinutuksong binata na damhin yun. Sadya at patay mali siya nitong itinikitang sariling braso sa braso ng dalaga. Bagaman banayad ay napapitlag si Jessica. Agad ay natras ang kamay at sumala ang buhos ng kape at natapunan ng kamay ng binata. Ouch! Naku sir, sorry ho. Mabilis siyang ibinaba sa mesa. Ang hawak niyang painitan ng tubig. Hindi ko sinasadya. Hindi niya malaman kung paano hihingi ng dispensa. Mabilis ang ginawang pagtayo ni Antonio. Tinungo ang lababo at pinatuluan ng malamig na tubig ang nabali ang kamay. Kahit napaso, hindi nito may kakailang kagagawa nito ang nangyari. Bakit ba naman tila ito isang pilyong teenager sa edad na ngayon? Hindi ko sinasadya Sir Antonio. Si Jessica ulit na inabutan ng binata ng malinis na pamunas. Bakit ba naman tila siya napaso sa pagkakadikit na yun ng binata sa braso niya? It's alright. Ipaubaya mo na sa akin ang paglalagay ng kape sa tasa ko. Tinanggalan nito ng takip ang naroroon sa lamesa. Ano to? Bacon and eggs, sir. Itlog? Piniritong itlog? Nagsasalubong ang mga kili na tinusok-tusok nito ng tinidor ang puti na ni kulay brown dahil nasunog. At ang pula naman na overcook at humalo na sa puti. Pinirito nga si Antonio. Binalingan ng binata ang bacon na bukod sa idinaan lang yata sa kawali, naliligo pa sa mantika. Napapikit na tinutop ni Antonio ang noo. Hindi niyo ba gusto ang almusal ninyo, sir? Painosenteng tanong ng dalaga. I don't think I'm hungry. Magkakape na lang ako. Tinimplahan ni Antonio ng asukal ang nasa tasa at hinigop. At agad ding muling ibinaba at nilingon siya. Ikaw ang naglaga nitong kape? Paanggil itong tanong. Tumango naman si Jessica. Are you sure? You know what you have been doing? Ang itlog mo sunog, maliban pa sa naghalo ng puti at ang pula. Sana bilatin mo na lang. Itong kape mo, tila tubig na kinulayan. My goodness, kahit hindi ka marunong magluto pero mag-brew ng coffee man lang sana. May instruction naman sa likod ng label. Pagalit itong sinabi. I didn't bother to read the instructions. Gustong sanang sabihin ng dalaga. English ang nakasulat dun sir eh. Ang sa halip ay nasabi niya. May halong panuniya ang tinig na kinataas ng ulo ni Antonio at tinitigan siya ng masama. Sir, hindi naman kasi ako sanay na magluto. Sanay ako na ako pinigluluto. Gusto sana niyang idugtong. How dare this man na angalan siya? Wala pang gumawa sa kanya ng ganun. Pero nagpigil siya.
Pumasok siyang maid kaya magdusa siya. House girl naman ho ang inaplayan ko dito, di ba sir? How could she afford to look so cute sa pagbibigay katwiran sa kapalpakan? Wika naman ng binata sa sarili na napapikit. Pwes, dahil wala si Nanay Ines, pag-aralan mong matutunan na magluto ng ganyang kasimpleng lutuin. Ano bang kinakain mo sa inyo at pati pagpiprito ng itlog hindi mo alam? Hinaluan nito ng konting galit, ulit ang tinig. Kamote ho at saging. Isagot ng dalaga na nabigla sa tanong. Kamote at? Oh dear, what have I got here? Bulong ng binata na abot-abot ang pagpipigil sa sarili. Hindi mapigil ni Jessica ang mangiti sa itsura ni Antonio. Nahuli ng binata ang ngiti niya at nagsalubong ang mga kilay nito. Lord, the witch is prettier when she smiles. Bigyan mo na lang ako ng instant coffee. Pilit itong itinatago sa galit na tinig ang admiration. Sa pakiwari nito ay sumikat ang araw sa dining room sa ngiting yon. Pagkatapos ibigay ni Jessica ang instant coffee, tahimik niyang pinanood ang binata sa pag-inom ng kape. Ano ba naman na naka-attract sa akin sa'yo? Gayong marami namang naligaw sa aking mga gwapo at macho rin naman. Bulong naman ni Jessica sa sarili habang nakatitig sa binata. And to think, you're the greatest womanizer of all. Naalala niya ang pangyayari sa landmark kung saan nahuli nila ni Wilma ang binata na kasama si Lucille. Litong-lito ang isip niya noon dahil ang alam niya ikakasal na to kay Wilma. Pero sige pa rin nakikipag-date sa ibang babae. Inaasahan din niyang magagalit at magsiselo si Wilma. Pero hindi ganoon na nangyari. Yun pala, dahil si Angelo nga ang iniibig ni Wilma. Pagkatapos, iniisip niya kung magkakakrush siya kay Angelo kung binata pa to. Considering na identical ito ni Antonio. Napailing siya nang wala sa loob. Mas type niya si Antonio at tingin niya ay mas gwapo to. O bakit ka umiiling mag-isa dyan? Usisahan ni Antonio sa kanya. Bahagyan nagulat si Jessica. Napatitig na husto sa binata. Her dark eyes and slightly parted lips ay sapat na para umiwas ang tingin sa Antonio. Sa itaas ko na tatapusin tong kape. Yes sir. She's sick and tired with her dialogue. Pagkaalis ni Antonio ay tinawagan ni Jessica ang abogado niya ng long distance. Si Jessica to. Attorney Rivas, yes? How's everything? Sumulip siya sa kusina dahil baka pumasok si Andoy. So far, wala ako nakikitang problema, iha. Nabigla at nagulat si Alan sa termination letter mo. Inaasahan kong gagamitin niya ang labor union para muling mabalik sa trabaho. Pero hindi nito ginawa. Anang abogado sa kabilang linya. Dahil alam niya na pag dinala niya sa union ang bagay na to, hindi maaring hindi siya gagastos at alam niyang wala siyang ikakaya dun. Yan naman ang dahilan, attorney. Pagalit niyang sagot. Nag-aalala sa iyo si Adela, iha. Tinanong sa akin kung nasan ka. Nasan ka nga ba, Jessica? It has been 3 months mula nang umalis ka. Why don't you go home and stop this foolishness? Patuloy na nag-aalalang sa Attorney Rivas. Ang corporate lawyer at isa sa mga direktor ng Alonso Undergarment Corporation. Kung hindi ko to ginawa, attorney, my mother would have been married by now to that good-for-nothing opportunist. Napangiwi ang abogado sa kabilang linya. Jessica, iha, ang mami mo at hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil muli nagsalita si Jessica na nasulyapan si Andoy na pumapasok. Saka na lang tayo mag-usap ulit, attorney. Pagkasabi nooy, ibinabanan niya ang telepono. Sumandal siya sa sofa at pumikit. Alam niyang tama ang ginagawa niya. Kung hindi siya umalis, tsak na nagpakasal na ang mami niya kay Alan. Hoy Jessica, linisin mo na ang kusina. Bakit ka natutulog dyan? Sita ni Andoy. Bigla ang pagmulat niya ng mga mata at tinitingnan ang matalim na si Andoy. Hinagod ang tingin mula ulo hanggang paa at tumayo siya. Wag mo akong pagtaasan ng tono, Andoy. Aniya sa nagtatagis ng mga bagang. Kaya kitang bayaran. Sinabayan niya ng talikod. Patungo sa kusina. Nagkamot naman ng ulo si Andoy.
Sinabi ko lang na maglinis, nagtaray na agad. Agad-agad mo pa naman. Saksakan ka lang ng sungit. Bulong nito. Sinundan ni Andoy ng tanaw ang dalaga. Naiilang to sa kanya. Mataas ang dating niya kay Andoy na hindi akma sa isang katulong. At tama naman to sa pag-iisip na masosyal pa siyang kumilos kaysa kay Ma'am Wilma nito. Si Jessica ay sa silid ni Antonio nagtuloy upang maglinis. Ito rin ang unang pagkakataon na mapapasok siya sa silid ng binata. Si Nanay Ines ang sa tuwing nag-aasikaso ng mga gamit ng magkapatid. Naku, bulalas niya sa mabungharan. Ganito palagi ang silid ng lalaking yan? Magulo ang kama. Nagkalat sa sahig ang mga pinagbihisan. Bukas ang closet ng mga damit at may nakahangin na marahil sa paghugot ng isusuot ay nabagsak. 2 drawer sa chest ang naiwang nakabukas at gumulo ang laman dahil siguro sa paghahalongkat. Nakabukas ang pinto ng banyo at tuloy-tuloy siya ron. Nakita niyang nasa tiles ang underwear at basang tuwalya. Sa marmol na lababo ay hindi ibinalik ang toothbrush na pinaglagyan. Hindi tinakpan ng toothpaste. Bukas din ang bote ng aftershave nito. Nanlulumang bumalik siya sa silid at naupo sa stool ng dresser. Anong gagawin ko? Gusto na niyang maiyak. How do I start fixing all these things? Gusto niyang tawagin si Andoy at sabing ito ang maglinis ang silid. Pero alam niya na hindi susunod iyon. Maliban pa sa, hindi naman pumapanik si Andoy sa itaas kung hindi tinatawag ni Nanay Ines. Gusto niya na hangaan si Nanay Ines sa matapat na pagtingin nito sa magkapatid. At nakaramdam siya ng guilt na mula nang mawala si Siling, inako na ng matanda ang gawain nito. Siya ay papunas-punas lang ng alikabok. Gawin niya ngayon ang gawain ng matanda at ni Siling. Tumayo siya, inikot ang mga mata sa loob ng malaking silid. I'll take care of you later. Unahin ko muna ang ibang silid na punasan ng alikabok. Yes, that's all right. Tumalikod siyang palabas at isinara ng paa ang 2 nakabukas na drawers. Naipit ang ilang mga naroong underwears pero hindi niya pinansin. At yun nga ang ginawa niya. At dahil nga matagal-tagal na rin hindi gaanong nalilinis ang buong kabahayan mula nang umalis si Siling, talagang nahirapan siya. Jessica, hindi pa tayo kakain? Pasado 1:00 na. Si Andoy nakatatapos lang linisin ang lawn. Ha? Nagulat pa siya sa tanong na iyon. Talking of food, nakadama siya ng gutom. Magbukas na lang tayo ng dilata, Andoy. Marami kasing naipong linisin dahil hindi naman nakapag-general cleaning mula nang ikasal sina Angelo at Wilma, di ba? Pwede na ang sardinas. Umabot ito ng dilata sa cabinet at pagkatapos nagbukas ng mga kaldero. Wala bang sinaing dito? Malinis ang rice cooker Ngumiti siya. Hindi na kailangan. Sanay naman ako sa sliced bread. Butter and toast will be fine and a glass of juice. Sinabayan niya ng kibit ng balikat. Napanganga naman na tinitigan siya ng lalaki. Ano ba pinagsasasabi mo, Jessica? Dinalo mo pa roon si Ma'am Wilma Hindi pwede sa akin ng tinapay lang at hindi ako mabubusog doon. Teka nga at ako na magsasaing. Padabog nitong kinuha ang rice cooker at tinapunan siya ng matalim na tingin. Pa-English ka pa riyan. Isang tawa naman ang pinakawalan niya paglabas ni Andoy. Ano kaya magiging reaksyon ng mga tao rito pag nalaman na nagmamay-ari siya ng isang multi-million export and import business? Pagod siya at kahit na ganoon ay hindi niya makuhang itanggi sa sariling nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Hindi na malayo ni Jessica ang paglipas sa mga oras sa dami ng ginagawa. Mabuti na lang at marunong siyang gumamit ng washing machine. Itinuro yun sa kanya ng lola niya nung siya'y nasa Amerika. Pasado 5:00 na, Jessica. Magluto ka na at baka umuwi na si Sir Antonio. Iwan mo na sa akin yung mga halamang ipapasok, sabi ni Andoy. Para namang hindi mo kilala si Antonio, Andoy. Lagi nang sa labas kumakain yun, katwira niya. Oo nga, pero pag walang date at appointment, dito kumakain si Sir. At dito man siya kumakain o hindi, lagi nang may inihahandang pagkain ng Nanay Ines. Pilit nito. Kanina pa inoobserbahan ni Andoy si Jessica. Kaunting trabaho lamang ay matagal gawin at kung wariin nito,
Hindi marunong magtrabaho ang dalaga. Sige na nga, ano bang lulutuin ko? Maraming laman ng ref, bahala ka na. Pagkasabi ay lumabas na to. Kompleto ang laman ng freezer. Oh dear, ano bang alam niya sa pagluluto? Buong buhay niya ay dumudulog na lamang siya sa mesa. Hindi na bali ang paglilinis, simpleng common sense lang yun. Bahala na. Alas 7 ng gabi at katatapos pa lang niyang maligo nang marinig ang pagpasok ng sasakyan ni Antonio sa garahe. Inabahan siya. Kanina pa niya pinapanalangin na sana may appointment to sa labas. Subalit mukhang hindi narinig ang panalangin niya. Lumabas siya ng silito pang salubungin ng amo. Inilapag ng binata ang attache case sa center table at niluwagan ng necktie. Mukhang pagod ito. Marahil pinangangatawanan na nito ang trabaho sa kumpanya ng mga Avila. Good evening, sir. Bati niya rito na sinagot ng binata ng tango. Gusto niyo ng kape? Nagsalubong naman ang mga kilay ni Antonio. Ngumiti siya. Hindi na ho kapareho kanina, sir. Don't smile at me like that. Gustong sabihin sana ng binata. Iniwas ang tingin at tinungo ang bar at nagsali ng alak. I'll have a shot bago magkapunan. Muli siyang sinulya para tinagod ng tingin. Checkered na pink and white ang suot na uniforme ni Jessica. Nakahapit iyon sa katawan ng dalaga. Not voluptuous but she has the curves in all the right places. Plus a perfect behind. Uso na ba ang sexing housemaid ngayon? Alito sa sarili. At kailan pa naging seductive ang dating ng uniform ng maid? Shut up, Antonio. Pati maid, pinag-uukulan mo ng pansin? Saway dito sa sarili at mabilis sa inubos ang laman ng kopita. Tumalikod si Jessica papasok ng dining room. Gusto niyang matunaw sa tinging ipinukol Antonio sa kanya. Ganun ba talaga tumingin ang lalaking yun? Why he could not melt her knees with those eyes? Anong hapunan? Tanong ni Antonio na sumunod. Inalisan ng takip ang mga serving bowls. Ano to? At ito? Hanip, sir. Vegetable salad and cheese ensalada. Nakangiti naman niyang sagot. Mahusay siyang gumawa ng cheese ensalada. Natutuhan niya yon sa Mexico nung naroon siya. Wala marahil maipintas ang binata ron. Alam ko. At alam kong salad to. Tumaas ang tono ni Antonio. Maghapon siya sa meeting na puro kape ang laman ng tiyan niya. Nasaan ang main course? Anong ulam? These are all appetizers. May garlic bread. Inilagay ko sa oven para tostado pagdating nyo. Kukunin ko. Bahagya siyang ninervyos sa tono ng binata. Akma siyang tatalikod nang hawakan ni Antonio ang braso niya. Garlic bread? You are serving me an American meal? Heaven's sake, hindi ako Amerikano. Sa gutom ko, kakain ako kahit na isang buong lechon. Hinila niya ang brasong hawak nito. Tumalim ang mga mata. Why can't I please you? Pagkain yan ah. Angil niya rin na nakalimot sa sarili sa kabiglaanan. Jessica! Hindi makapaniwalang bulala si Antonio. Baka nakakalimutan mo kung sinong sinisigawan mo. Hindi nakasagot ang dalaga at bahagyang napaatras. Hindi malaman ni Antonio kung patuloy na magagalit o matatawa. Pinagtaasan ito ng boses ng isang katulong sa unang pagkakataon sa buhay ng binata. Andoy! Malakas itong sigaw. Agad na pumasok ang tinawag at tumukot ng pera sa pitaka nito si Antonio at ibinigay sa lalaki. Gamitin mo ang kotse at bumili ka ng pagkain sa labas. At dalian mo! Sigaw nito kay Andoy at ibinunto ng iritasyon. Yes sir! Sinulya pa ni Andoy si Jessica bago lumabas na parang sinasabing, nakita mo na. Lakas loob na sinulubog ng dalagaan ng tingin si Antonio nang muli siyang tingnan nito. Nakatiim ang mga bagang ng binata. Sorry sir. Mahinang wika niya pero sinabi ko na nga sa inyo kanina na. Pinutol ni Antonio ang sasabihin niya at itinaas sa ere ang dalawang kamay. I know hindi ka cook. House girl ang inaplayan mo rito. Heaven's sake. Nairitang tumalikod to at tinungo ang hagdan. Magsha-shower na muna si Antonio habang hinihintay si Andoy.
Sinulyapan muli ang dalaga na akmang liligpitin ang mga nasa mesa. Nahintuto sa pagpanhik. Leave it! That will serve its purpose pagdating ni Andoy. Sinunda ng dalaga ng tingin sa Antonio hanggang sa mawala na to sa paningin niya. Bukas talaga ay pag-aaralan na niyang magluto. Siguro naman may cookbook na naitabi si Nanay Ines. Hindi pa man siya nakakakilo sa kinatatayuan niya nang marinig niya ang sigaw ni Antonio. Jessica! Humakbang siya patungo sa hagdan at tumingala. Nasa bukana si Antonio. Hindi niya maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha nito. What is it this time? Sir, pumanik ka dito at bilisan mo. Tila bulakang gustong sumabog ng dibdib nito. Kinakabahan namang sumunod ang dalaga. Ay, ano na naman ba?